Pambihira naman kasi ang pagkakataon. Ngayon pa talaga nawala ng tubig sa apartment namin. Reklamo niya habang patuloy sa paglalakad. Abot-abot ang kanyang inis dahil umagang-umaga ay puro kamalasan na nangyari sa kanya. Nasa kalagitnaan ng paglalakad si Portia nang may humaharurot na tricycle ang dumaan sa gilid niya kung saan may putik at dahil sa bilis ng takbo nito, tumalsik sa kanyang putik na nakapagpahinto kay Portia sa paglalakad. Anak ng toko naman oh! Hindi ka ba marunong magdahan-dahan? Sigaw niya sa driver ng tricycle. Agad naman itong huminto at tumingin sa kanya. Pasensya na miss, hindi ko sinasadya, nagmamadali din kasi ako. Alam mo ba na may klase ako ngayon tapos pinutikan mo ang uniforme ko? Late na ako tapos dinumihan mo pa ako. Busy talaga. Hindi ko talaga sinasadya miss. Sorry, hindi ko rin kasi napansin na may putik pala. Hindi ka naman siguro hari ng daan oh. Dapat tinitingnan mo yung dinadaanan mo dahil nakakaabala ka ng ibang tao. Sorry. Sinisira mong umaga ko. Tinignan ng masama ni Portia ang tricycle driver bago siya muling maglakad patungo sa eskwelahan. Magkasalubong ang kanyang mga kilay at hindi niya magawang ngumiti nang makarating na siya sa faculty room. Nakakainis ang tricycle na yon. Akala mo pagmamay-ari ng daan at kung magpatakbo parang hari ng kalsada? Inis niyang reklamo habang nililinis ang putik na tumilansik sa kanyang suot na pantalon. Good morning po Ma'am Portia, mukhang mainit pang ulo niyo ngayon ah. Napaayos ng tayo si Portia nang makitang head nila ang nasa kanyang nasa harap. Ma'am Paris, good morning po. Pasensya na po, maaga po kasi akong sinalubong ng kamalasan eh. Okay lang ma'am, ibibigay ko lang sana ang schedule mo. Kung sakali man na may kailangan ka, puntahan mo na lang ako para matulungan kita. Salamat po Ma'am Paris. Ani Portia bago tignan ang kanyang schedule. Dahil bagong lipat lang siya sa eskwelahan na kanyang pinapasukan, nangangapa pa si Portia at kinikilala ang mga nakakasama niya sa loob ng paaralan. Naging maayos naman ang unang araw niya sa eskwelahan pero hindi niya pa rin makakalimutan ang tricycle driver na nagbigay sa kanya ng kamalasan kaninang umaga. Mama! Nakangiti siyang sinalubong ng 9 na taong gulang niyang anak na si Asher. Automatikong napangiti si Portia nang makita ang anak. Hello, baby! Napanguso naman agad ang kanyang anak dahilan para matawa siya ng bahagya. Mama naman, malaki na po ako. Don't call me baby anymore. Tsaka nandyan ang mga classmates ko. Baka marinig ka nila. Sus naman ang anak ko, nagbibinata na talaga. Basta mag-aaral ka na mabuti, okay? Huwag ka munang titingin sa mga girls. Hindi naman sila mauubos. Opo ma, promise po. Gagalingan ko po palagi sa school. Hindi maiwasan ni Portia na maging masaya habang nakikita ang anak niya. Kahit napagod siya sa maghapon na pagtuturo, makita niya lang ang kanyang anak ay napapawi na agad ang kanyang pagod. Malaki na ang anak niya nung pumanaw ang kanyang asawa, kaya alam ni Portia na nangungulila ang anak niya sa ama nito, kahit hindi sabihin ng bata. Palagi lang nandito si mama anak ha? Madamdamin niyang pahayag sa anak. Gusto ni Portia na ibuhos ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Asher. At wala na sa isip niya ang magmahal ulit ng lalaki. Girl, palagi ko naman sinasabi na magiging magaan ang lahat sa'yo kapag naghanap ka ng magiging partner. Huminga ng malalim si Portia nang marinig na naman niya kay Vanessa ang tungkol sa bagay na yun. Isipin mo, hindi mo papasanin ang lahat ng gastusin at gawain dahil may katulong ka. May kasama ka na mag-alaga kay Asher. At isa pa, madidiligan ka na every night. Sira ulo ka talaga no? Kung ano-ano na lang ang iniisip mo. Saway niya rito. Hindi naman yan ang rason ko kung mag-aasawa ko. Ano ba kasi ang rason mo at hindi mo magawang buksan ulit ang puso mo? Natatakot kasi ako na baka hindi matanggap ng lalaking mamahalin ko si Asher o baka naman hindi nito kayang mahalin ng anak ko tulad ng pagmamahal ko dito. Gusto ko na kapag minahal niya ako, mamahalin niya rin ang anak ko. Handa siya maging pangalawang ama ni Asher.
Kahit na hindi na siya mayaman, basta may pagmamahal siya para sa aming mag-ina at matatanggap ko siya. Mahal na mahal mo talagang anak mo, no? Kung ako rin siguro nasa kalagayan mo ngayon, ganyan din ang magiging prioridad ko. Importante pa rin na tanggap nila tayo kung ano talaga tayo. Pagsang-ayon ni Vanessa sa kanya. Ay, bakit kasi ang aga kang iniwan ni Ashton? Nahihirapan ka tuloy ng ganito. May dahilan kung bakit nangyayari sa amin ni Asher to. Alam ko na may plano ang Diyos para sa amin ng anak ko. Wala naman talaga sa balak niya lumipat ng bahay dahil may sarili silang bahay na ipinundar ng kanyang yumaong asawa. Pero dahil sa kanyang mga biyenan na hindi magandang pakikitungo sa kanya, napilitan si Portia na humanap ng bagong tirahan na bahay dahil ayaw niyang pati ang kanyang anak ay madamay pa sa alitan nila ng kanyang mga biyenan. Ang tagal mo naman lumabas, Teresita. Ang init-init dito. Pasensya ka na ha. Nagsimula na kasi ang klase ko eh. Ang usapan kasi natin, 6:00 ng umaga pero mag-aalas 7 ka nang dumating. Bakit kasi kinalimutan mo yung lunchbox mo? Kung hindi ka kasi engot-engot. Sinong engot ha? Wala. Akin ang bayad mo sa service ko. Umagang-umaga, binabadrip mo ko. Bakit ka kasi nagtsatsaga mag-tricycle driver kung pwede ka namang... Nawala ang atensyon ni Benedict sa kanyang kababata nang makita niyang babae na natalsikan niya ng putik. Magkasalubong ang mga kilay nito at mukhang wala talaga ito sa mood. Agad na nakonsensya si Benedict nang makita niyang madumi nitong pants. Nakikinig ka ba sa akin, Benny? Bagong teacher? Ngayon ko lang siya nakakita dito ah. Sinundan ng tingin ni Therese ang tinitignan niyang babae. Oo, si Ma'am Portia yan. Transferee galing sa ibang school. Portia? Oo, bakit? May problema ba? Wala. Huwag kang masyadong chismosa. Siya akin ang bayad mo dahil namamasada pa ako. Nakasimangot siyang inabutan ng bayad ni Therese bago siya magpaalam dito na aalis na siya. Hindi naman mapuknat ang ngiti sa kanyang mga labi habang nagmamaneho siya. Hindi maipaliwanag ni Benedict ang kiliting kanyang nararamdaman sa tuwing naiisip niya magandang mukha ni Portia habang nagagalit ito sa kanya. Ma'am Portia pala ha. Nagmamadaling lumabas ng kanilang gate si Portia dahil late na naman siya. Dahil kailangan niya pang asikasuhin si Asher sa pagpasok sa eskwelahan, kinakapos tuloy ng oras si Portia para sa kanyang sarili. Pambihira, late na naman ako. Araw-araw na lang yata akong pinaparusahan ng panahon. Natatarantang bulong niya. Abala siya sa pagtitingin ng mga gamit niya sa bag nang may biglang bumusina sa kanya, dahilan para mapaigtad siya dahil sa gulat. Good morning, Ma'am. Agad na nilingon ni Portia ang bumati sa kanyang lalaki na todong ngiti sa kanya. Agad namang nagsalubong ang kanyang mga kilay nang nakilala ang tricycle driver na to. Ikaw na naman? Umalis ka sa harap ko. Umagang-umaga sinisira mong araw ko. Ang aga-aga pero high blood ka na, Ma'am. Paano hindi iinit ang ulo ko kung isang hambog na tulad mong bubungad sa akin? Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari kahapon, Ma'am? Sorry talaga, hindi ko naman sinasadyang bagay na yon. Paano hindi iinit ang ulo ko? Unang araw ko sa eskwelahan na yun tapos gano'n ang nangyari. Sino matutuwa nun? Kaya nga po nandito ako para humingi ng tawad at para ilibre ka na rin ng sakay. At sa tingin mo, mawawalang inis ko sa'yo kapag inilibre mo ako ng sakay? Ano akala mo sa akin? Uto-uto? Nako, hindi naman sa ganun, Ma'am. Gusto ko lang bumawi sa nangyari kahapon. Mawawala bang inis ko kapag... Nakakainis ka talaga. Sana mabutas ang gulong ng lecheng tricycle mo na yan. Padabog na nagmarcha palayo sa tricycle driver na yon si Portia dahil sa sobrang inis niya. Anong akala niya sa akin? Mababang uri ng tao? Nek-nek niya. Pipiliin ko nilang na malita ko kaysa sumakay sa tricycle niya. Napapailing na lang si Benedict habang pinapanood ang babae na mukhang galit na galit sa kanya. Napabuntong hininga siya bago naisipan na mamasada na lang. Buong maghapon na nasa kalye si Benedict. Namamasada para kumita ng pera at pagdating naman ng 6:00 ng hapon,
Pupunta siya sa eskwelahan para sunduin ng kanyang kaibigan. Paano? Paano mo masasabi kung gusto mo ang isang tao? Bakit mo naman naitanong? Nag-init ang pisngi niya at saka marahan na nag-iwas ng tingin. Wala lang, curious lang. Sus, baka naman may nagugustuhan ka ng babae. Wala nga, curious lang ako, okay? Masama bang ma-curious? Nangalumbaba si Therese sa kanyang harapan at ngumiti ng makahulugan. Maganda ba yan? Napalunok si Benedict habang nakatingin sa kaibigan. Oo, napakaganda niya. Kilala ko ba siya? Siguro, oo, teacher siya. Hayaan mo, gusto ka rin niya. Nangunot ang noo niya at nagtatakang sinundan ng tingin ng kaibigan. Ang weird ng isang yun Pagod na pagod si Portia habang naglalakad palabas sa eskwelahan. Nag-overtime siya kaya inabutan na siya ng dilim. Tinawagan na rin niya ang kanyang kaibigan na si Vanessa upang ibilin si Asher dito. Nakakapagod ang araw na to. Pulong niya sa kanyang sarili. Nag-angat ng tingin ng babae upang maghanap ng masasakyan na tricycle pa uwi. Pero dahil late na nga, kahit ni isang tricycle ay wala siyang nakita kaya nagsimula na siyang maglakad. Ang dami ko pang gagawin pag uwi ko. Tapos kailangan ko na naman gumising ng maaga bukas para pumasok. Napapagod na naman ako. Ayoko na. Iniisip ko pa lang, napapagod na ako. Tapos, anak ng pistik kalabaw! Halos mahulog ang mga gamit niya nang may bumusina sa kanyang likuran. Nagkasalubong ang mga kilay na binalingan ng tingin ni Portia ang taong yon. Ano ba? Wala ka pa talagang modo? Pasensya na ma'am, kanina pa kasi kitang tinatawag pero para kang wala sa sarili. Ano na naman bang kailangan mo at kinukuliglig mo na naman ako? Sakay ka na. Ayoko sumakay sa'yo. Inis na tinignan ni Portia ang lalaki na ngayon ay nakangisi sa kanya. Ma'am, huwag ka sa akin sumakay. Sa tricycle ko. Ano? Pastos ka talaga. Natawa na lang si Benedict bago tapikin ang upuan ng kanyang tricycle. Sakay na ma'am. Wala nang tricycle dito ng ganitong oras. Marami pa namang basag ulo sa lugar na to. Hindi mo ako matatakot. Hindi na naituloy ni Portia ang kanyang sasabihin nang may marinig silang mga lasing na kalalakihan. Tara na ma'am. Mabilis na sumakay sa tricycle si Portia dahil nakaramdam din siya ng takot nang makita ang mga kalalakihan. Mukhang hindi nga nagbibiro si Benedict sa sinabi nito. Kapag inabot ka na ng ganitong oras, susunduin kita. Hindi na kailangan. Ngayon lang naman ako nag-overtime eh. Hindi mo naman masasabi ang pagkakataon. Kung sakaling mag-OT ka ulit, nandito ako sa labas. Hindi na nagsalita pa si Portia dahil hindi niya maintindihan kung bakit napakakulit ni Benedict. Naisip niya na baka gusto lang bumawi ng binata sa kanya dahil sa ginawa nito sa kanya noong nakarang araw. Naging tahimik ang buong biyahe nila. Itinuro niya kay Benedict ang direksyon papunta sa kanilang bahay at agad na nagpasalamat nang nakababa siya. Salamat. Magkano pala? Tanong ni Portia habang kumukuha ng pera sa wallet. Nako, wag na ma'am. Ayos na. Malapit lang naman ang tinakbo ng tricycle ko. Hindi. Tanggapin mo tong bayad ko. Ayoko nakakautang na loob sa ibang tao. Hindi naman kita sinisingil, ma'am. Ayos na yon, pambawi na rin sa nagawa ko sa'yo. Ang dumi-dumi ng pants mo nung pumasok ka. Kalimutan mo ng bagay na yon. Baka hindi ka pa makatulog sa kaiisip doon. So, magkaibigan na tayo? Nakangiting tanong ni Benedict sa kanya kaya napangiwi si Portia. Pinapatawad na kita pero hindi ibig sabihin nun magkaibigan na tayo. Tumigas ka man na parang yelo, pumuti man ng uwak. Hindi tayo magiging magkaibigan. Naiintindihan mo? Hindi na hinintay pang makasagot ni Portia ang lalaki at agad na niya itong tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Napapailing na lang si Benedict habang nakangiting pinapanood si Portia na palayo na sa kanya. Labis siyang natutuwa dahil nalaman na niya kung saan nakatira ang babae. Alam na niya kung saan susunduin at ihahatid si Portia. Ginabi ka na yata ng uwi kagabi ah.
Gabi na raw narinig ni Mama ang makina ng tricycle mo na gumarahe. Medyo late na rin kasi ang naging huling pasahero ko kaya ginabi na rin ako. Napahikab na lang si Benedict habang nagmamaneho. Kasalukuyan kasi silang papunta ni Therese sa eskwelahan para ihatid ang dalaga. Kala ko naman nakipag-date ka sa babae eh. Hoy Teresita, wala akong babae no. At kung meron man, hindi ko sasabihin sa'yo. Dahil baka kung ano-ano sabihin mo sa kanya, pasmado pa naman din ang bunganga mo. Aba, may bala ka talaga mababae? Bakit? Ikaw lang ba pwedeng humayo? Kailangan ko rin. Sayang naman ang lahi ko kung hindi ko maikakalat. Bakit kasi ayaw mo pang mag-asawa? Wala pa sa plano ko yan. Hinahanap ko pa yung babae na pakakasalan ko. Ay, pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Baka mamaya nasa tabi-tabi mo lang ang babae na para sa'yo, hindi mo lang nakikita. Napangisi na lang si Benedict nang may matanaw siyang isang babae na naglalakad sa gilid ng kalye. Tama ka. Baka nga nasa tabi-tabi lang ang babae na para sa akin. Anya at mabilis na iginilid ang tricycle na kanyang minamaneho. Ma'am Portia, magandang umaga. Masiglang bati niya sa babae. Agad naman siya nitong nilingon. Ang aga-aga, tantanan mo muna ako. Ang init na naman ng ulo mo, ma'am. Sabay ka na sa amin. Papunta rin naman ako sa school na pinagtuturuan mo. Salamat na lang sa alok. Sige na, ma'am, para hindi ka na maglakad ng malayo. Sakay ko naman si Teresita. Ang ibig kong sabihin, si Ma'am Therese. Mabilis na tinignan ni Benedict ang kababata niya na ngayon ay puno ng pagtataka ang mukha habang nakatingin sa kanila. Therese, tawagin mo nga si Ma'am Portia at pasakay na rin dyan para hindi na siya maglakad papuntang eskwelahan. Bakit? Anong bakit? Siyempre para hindi na siya pagpawisan at fresh pa rin siya pagdating sa high school niyo. Tama, sige, tatawagin ko lang siya. Napangiti na lang si Benedict nang tawagin ni Therese si Portia at pasakayin ito sa kanyang tricycle. Mukhang hindi magawang tumanggi ni Portia sa kanyang kababata dahil agad itong sumakay nang tawagin ito ni Therese. Nakakahiya naman po, Ma'am Therese. No, don't be shy. Isang eskwelahan lang naman ang papasukan natin kaya okay lang. Salamat po ng marami, Ma'am Therese. Ang bait-bait niyo po talaga. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi ni Benedict habang nagmamaneho siya at naririnig niya ang pag-uusap ni Therese at Portia. Nang makarating sila sa eskwelahan, agad siyang bumaba upang alalayan si Portia sa mga dala nito. Salamat. Nahihiyang wika ng babae. Wala yun. Sandali lang pala. Mabilis na kinuha ni Benedict ang binili niyang tinapay kanina sa isang bakery na kanilang nadaanan. Ito pala, binili kita ng tinapay kanina. Para sa naman? Baka kasi hindi ka pa nag-aalmusal. Kaya yan, binilhan kita. Okay lang, nagkakape naman ako bago umalis ng bahay. Sa'yo na lang to. Tanggapin mo na. Kainin mo na lang mamayang break time nyo. Sa'yo na. Hoy, Tukmol, tulungan mo nga ako rito. Sabay silang napatingin kay Therese nang magsalita ito sa kanilang likuran. Ay, nandyan ka pa nga pala. Natatawang nilapitan ni Benedict si Therese at tinilukan ito na makababa ng tricycle. Kuhanin mo na yung lunchbox mo. Baka makalimutan mo at ipatid mo na naman sa akin. Hindi ka naman nagbabayad ng hatid fee. Aba, nagre-reklamo ka ba? Oo, Teresita. Nagre-reklamo ako sa kaartehan mo. Tumabingi ang ulo ni Portia habang pinagmamasdan ng dalawang tao sa kanyang harap na nagbabangayan na parang aso at pusa. Magkakilala kayong dalawa? Wala sa sariling tanong ni Portia sa mga ito. Sabay na napatigil sa pagsasalita si Therese at nakangiting tumingin sa kanya ang lalaki. Pinagpaganito ang kamay sa kabuong galak na nagpakilala. Hindi pa nga pala ako nakakapagpakilala sa'yo. Ako nga pala si Benedict Javier, kababata ni Therese. Nagulat si Portia sa sinabing yun ng lalaki na ngayon ay kaharap niya, habang nakalahat ng kamay nito sa kanyang harapan. Nakikipagkaibigan sa tulad mo si Ma'am Therese? Bahagyang natawa si Benedict dahil sa sinabi niya bago ibaba ang nakalahad nitong kamay.
Magkakilala na kayong dalawa? Siya yung sinasabi ko sa'yo na teacher na galit sa akin. Agad na nag-init ng pisngi ni Portia dahil sa hiya. Mabuti na lang at hindi rin nagtagal si Benedict sa kanilang harap dahil may klase pa sila ni Therese at kailangan na rin nilang maghanda. Mabait si Benedict, masipag siya, responsable at matalino. Ayaw tanggapin ng utak ni Portia ang kanyang naririnig mula kay Therese na nagkukwento tungkol sa kaibigan nito. Hindi kasi halata eh. Oo, kaso walang interes sa babae yun. Hay, kung hindi ko nga lang kaibigan ng isang yun, baka matagal ko nang pinagpantasya ng lalaki na yun. Hindi makapaniwalang tinignan niya ang babae. Maganda si Therese. Makinis, maputi, matalino at mabait. Kung tignan niya ito ay perpekto na, kaya hindi niya maintindihan kung bakit naririnig niya mga salitang yun mula dito. Kung sakali man, tulad ni Benedict ang gusto kong mapangasawa. Napatitig na lang si Portia kay Therese dahil sa kanyang narinig. Sa hindi malamang dahilan, biglang may nabuhay na kakaibang pakiramdam sa kanyang loob na nagtutulak sa kanya na mas lalong kilalanin si Benedict. Merong parte sa kanya na nais nang makilala ang lalaki dahil sa narinig niyang yun mula kay Therese. Parang matagal na panahon na simula nung huling tumibok ng kakaiba ang kanyang puso. Buhay pa ang namayapa niyang asawa na si Ashton. Pero ngayon, tumitibok ito habang nakatingin siya sa nakangiting mukha ni Benedict na kumakaway sa kanya. Ma'am, uwi ka na? Napalunok na lang si Portia at naging aligaga. Oo, babiyahe ka ba? Sakto, nasa pila ako. Sakay ka na, ma'am. Agad na sumakay si Portia sa loob ng tricycle ni Benedict upang magpahatid pa uwi. Nitong mga nakakaraang araw, madalas siyang naisasakay ni Benedict dahil palagi itong nakaabang sa kanya sa tuwing naglalakad na siya papasok at pauwi galing eskwelahan. May mga pagkakataon din na nakakasabay nila ni Therese na kumain si Benedict, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang lalaki, na kahit papaano at masasabi ni Portia na hindi nga nagbibiro si Therese sa sinasabi nito tungkol sa lalaki. Kumusta ang araw, ma'am? Tanong ni Benedict sa gitna ng pagmamaneho nito. Ayos naman, nakakapagod lang dahil ang daming gawain lalo na't malapit ang exam ng mga estudyante namin. Ganun ba? Kaya pala late rin kung umuwi minsan si Therese. Oo, kailangan kasi namin matapos yung mga lesson plan namin kaya minsan nag-OT talaga kami. Kung ganon, mas dadalasan ko na lang ang paghihintay sa'yo sa labas para makauwi ka kagad at hindi ka na mapagod maglakad. Naku, hindi na kailangan. Minsan, late na rin talaga kami nag-out kaya baka mainip ka lang. At saka baka nag-aalala din sa'yo mga magulang mo. Kung yan lang ang iniisip mo, walang problema dyan dahil si mama nasa abroad. Teacher siya doon. Wala rin naman akong kapatid kaya wala naghihintay sa akin sa bahay. Napukaw ng sinabi ni Benedict ang atensyon ni Portia. Wala na sana siyang balak na magtanong ngunit nauna niyang magkwento sa kanya ang lalaki. Si mama lang ang nagsusustento sa akin nung nag-aaral pa ako dahil si papa sumakabilang bahay na. Okay naman nung una dahil kahit na may ibang pamilya si papa, nasusustentuhan niya pa rin ako sa pag-aaral pero hindi nagtagal. Nahinto din yun kaya napilitan si mama na mga ibang bansa para masustentuhan ako. Nanatiling tikom ang bibig ni Portia. Hinahayaan niya lang na magkwento si Benedict sa kanya dahil pakiramdam niya, sa ganitong paraan niya makikilala ang lalaki. Kaso, hindi rin nagtagal yon dahil nakakilala ng bagong lalaki si mama at nagkaroon ng bagong pamilya sa ibang bansa kaya ang ending, binubuhay ko na lang sarili ko ngayon. Nakapagtapos naman ako ng pag-aaral pero dahil may mga naiwan pa akong balance sa school na pinanggalingan ko, kaya hindi ko pa makuha ang ibang requirements ko para makapag-apply ako bilang isang chef. Kaya nag-tricycle driver muna ako para makaipon at mabayaran ang balance ko sa school ko. Ngayon lang napagtanto ni Portia na mas bata nga sa kanya si Benedict. Sa tansya niya, 4 hanggang 5 taon ang pagitan ng kanilang mga edad. Hanga na ako sa'yo. Bulala si Portia matapos marinig ang kwento ni Benedict. Ha? Nakakahanga mga tulad mo dahil sa kabila ng hirap ng buhay, mas pinili mo lumaban ng patas.
At saka pinaghihirapan mo talagang bagay na gusto mong makuha. Kung iba-iba yan, baka naging tambay na lang sila sa bahay at hinintay na sila ang lapitan ng grasya. Tawa naging tugon sa kanya ni Benedict. Ang itinatak ko kasi sa utak ko, wala nang tutulong sa akin dahil pareho na ako nakalimutan ng mga magulang ko. Sarili ko na lang ang meron ako at kung hindi pa ako kikilos para maabot ang mga pangarap ko, walang mangyayari sa akin. Magiging pariwara ang buhay ko at baka maging addict pa ako. Buti hindi mo naisipang magtulak, no? Yan ang never kong gagawin, no. Magutom na ako't lahat, hindi ko pa rin gagawin yan. Kahit na ganito ako, may respeto pa rin naman ako sa sarili ko. At ayaw masirang imahe ng maganda kong muka. Bahagyang natawa si Portia dahil sa kakulitan ni Benedict. Che, itabi mo na sa tapat ng gate namin yung tricycle mo at umuwi ka na dahil gabi na masyado. Baka kung mapano ka pa sa daan. Maingat na itinabi ni Benedict ang tricycle na minamaneho, kaya naman bumaba na si Portia at nakangiting tumingin sa lalaki. Salamat sa paghatid ulit sa akin ng ligtas dito Ito, tanggapin mo na to. Palagi na lang akong libre sa biyahe mo at kung minsan may kasama pang free foods. Baka naman mamulubi ka na dahil sa akin. Wag na ma'am, may uwi lang kita ng ligtas. Ayos na ako. Tumigil ka nga. Hindi mapapagasolinahan ang paghatid mo sa akin ng tricycle mo kaya kuhanin mo na to. At saka kawits na rin tayo ron sa nangyari sa atin. Wala ka nang atraso sa akin. Ayaw pa sanang kuhanin ni Benedict ang ibinibigay niyang bayad pero iniligay na niya ito sa palad ng lalaki at saka ngumiti. Sige na, umuwi ka na. Hihintay na lang kita bukas. Sige. Aagahan ko pagpunta dito para maaga kitang maihatid bukas. Salamat pala dito, ma'am. Portia na lang para naman kitang estudyante kapag tinatawag mo pa akong ma'am. Napangiti na lang ang lalaki dahil sa sinabi niya. Okay, Portia. Una na ako sa'yo. Good night. Good night din. Ingat ka sa pagmamaneho mo Madilim na ang dadaanan mo. Hindi alam ni Benedict kung magandang simula na ba ito para sa kanilang dalawa ni Portia. Hindi naman niya itatanggi na may lihim siyang pagtingin sa guro pero hindi niya magawang umamin sa babae dahil nahihiya siya. Wala siyang maipagmamalaki na kahit ano dito. Wala siyang marangyan sa sasakyan. Hindi malaki ang bahay niya, nakapagtapos naman siya ng pag-aaral pero hindi pa niya hawak ang kanyang diploma, kaya naman wala pa siyang maayos na trabaho. Wala pa siyang maipagmamalaki kay Portia pero nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat upang makuha ang babae. Hindi siya titigil hanggang hindi niya nakukuha ang puso ni Portia. Kaya naging masugid siyang tagahatid at sundo ni Portia. Naging rutina niya ang bagay na iyon. Kung minsan pa ay pinagluluto niya ng pagkain ng babae para may makain ito sa loob ng school. Ang dalas mo naman yata sa may eskwelahan namin. Hindi naman doon ang toda niyo, di ba? Inubos muna ni Benedict ang laman ng kanyang bibig bago sagutin ang kababata. Siyempre, service na ako ni Portia kaya madalas na rin ang pagtambay ko. Baka kung sino pang hudlom ang masakyan niya at kung ano pang mangyari kay Portia. Bakit? Anong bakit? Siyempre, kailangan kong magpa-good shot kay Portia. Bakit ka naman magpapa-good shot kay Portia? Masayang tumingin si Benedict sa kaibigan. Patalino ka pero ang slow mo sa pag-ibig. Bala ko sanang pormahan si Portia pero naghahanap pa ako ng magandang tiyempo para sa bagay na yon. Ha? Bakit si Portia ang popormahan mo? Akala ko ba may nagugustuhan ka ng ibang babae? Hay nako, Teresita, ang slow mo talaga. Poporman ko si Portia dahil gusto ko siya. At tungkol naman doon sa babae na sinasabi ko sa'yo. Si Portia pa rin ang tinutukoy ko. Akala ko ba kilala ko ang tinutukoy mong babae? Kaya nga, di ba kakilala mo si Portia dahil co-teacher ko siya? Sino ba ang akala mo tinutukoy ko? Wala. Hindi na ulit kumibo si Therese matapos ng kanilang pag-uusap ni Benedict. Kaya ipinagpatuloy na nila ang pagkain ng tanghalian dahil balak na bisitahin ni Benedict si Portia dahil weekend ngayon. Abala si Portia sa paggawa ng lesson plan nang may marinig siyang pagkatok mula sa gate ng kanilang bahay.
Wala naman siyang inaasahan na bisita ngayon, kaya nagtataka siya kung sino ang maaaring tao sa labas ng kanilang bahay. Nasa may pintuan pa lang siya nang matanaw na niya ang nakangiting mukha ni Benedict. Magandang araw, Portia. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. Benedict, ang aga mo naman. Bakit ka napadpa dito? Ibibigay ko lang sana sa'yo itong lugaw. Binili ko yan para sa'yo. Nag-abala ka pa. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong magastos sa pagkain na ibinibigay mo sa akin dahil may pambili naman ako. Imbis na ilaan sa akin, ipandagdag mo na lang yan sa ipon mo. Okay lang yan. Extra ko naman yan. Tsaka magkano lang naman ang mga nagagastos ko sa pagkain naman napupunta yon. Hindi sa masamang bagay. Sus, palusot ka pa. Tara muna sa loob at kainin natin tong dalawang lugaw. Hindi na. May sideline kasi akong papasukan ngayon kaya mauna na rin ako sa'yo. Ibinigay ko lang talaga sa'yo yan. Naglalakad na pabalik sa kanyang tricycle si Benedict at binuhay ang makina nito. Hoy, Benedict! Sandali lang. Sigurado ka bang ayaw mo kumain? Para sa'yo yan, ma'am. Kita na lang tayo bukas. Nawalan na ng pagkakataon na makapagsalita pa si Portia nang paandarin na ng lalaki ang tricycle nito palayo sa kanya. Napangiti na lang siya at napailing. Pasaway talaga. Pasaway talaga dahil dito pa kayo sa gate nagliligawan. Napaigtad sa gulat si Portia nang makitang nakabalik na ang kanyang anak at si Vanessa galing sa palengke. Nakabalik na pala kayo? Oo, kanina pa ante. Kitang-kita at rinig na rinig namin ang napaka-sweet niyong usapan ng boylet na yon. Sino yun Maliligaw mo? Magkakadadi na ba ulit ako, ma? Hindi. Tumigil nga kayong dalawa. Kung ano-anong itinuturo mo sa anak ko, Vanessa, ha? Kaibigan ko lang yun si Benedict. Madalas ko siyang nasasakyan sa tuwing pauwi at papasok ako sa eskwelahan. Kaibigan, pero umagang-umaga naghahatid ng lugaw? Naku, kapanahunan ko pang ganyang style, Portia. Ang mga ganyang galawan, kabisadong-kabisado ko na kaya tigilan mo ako sa mga kaibigan na yan. Magkakadadi na ulit ako, Tita Vanessa. Oo, mukhang namumukadkad na ulit ang mama mo. Vanessa! Saway niya sa babae pero tinignan lang siya nito mula ulo hanggang paa. Bakit? Wala namang masamang magmahal ulit lalo na't byuda ka. Naiintindihan din ni paring Ashton na kailangan mo ng makakatuwang sa buhay at magdidilig sa'yo sa malibig na gabi pero isang bagay lang ang ipapaalala ko sa'yo. Siguraduhin mong walang sabit niyang manliligaw mo ha. Paalala ko lang din sa'yo, public teacher ka at hindi maganda kung madadawit ka sa mga issue. Diyan nakasalalay ang buhay niyong mag-ina, no? Dahil sa sinabing iyon ni Vanessa, bigla tuloy napaisip si Portia kung tama ba ang nangyayari sa kanila ni Benedict ngayon. Nagiging malapit sila sa isa't isa, muntik na niyang makalimutan na may anak na siya at binata si Benedict. Hindi nga magiging maganda kung mai-issue sila na si Benedict na binata ay papatol sa tulad niyang isang single mom. Biglang nagkaroon ng pagdadalawang isip sa puso ni Portia, lalo na't naging malapit na ang loob niya sa binata. Hindi niya alam ang kanyang gagawin ng dahil doon. Good morning, Portia. Papasok ka na. Nakangiting bungad sa kanya ni Benedict pagkalabas niya ng gate. Benedict, nandito ka na pala. Kanina ka pa? Ang aga mo naman Hindi naman, kakarating ko lang din. Kala ko nga late na ako Siya nga pala, kumain ka na? Gusto mo bang kumain muna tayo sa lugawan dyan sa kanto? Ano ka ba, Benedict? Huwag na, kumain na ako bago lumabas ng bahay. At saka may klase pa ako na maaga, baka malate ako. Okay, kung ganoon, tara na. Baka malate ka na yan. Napakagat na lang sa kanyang ibabang labi si Portia bago sumakay sa loob ng tricycle ni Benedict. Hindi niya alam kung paanong iiwasan si Benedict dahil hindi naman siya manhead. Alam niyang hindi gagawin ng binata ang lahat ng ito sa kanya nang dahil sa wala lang. Alam niya, kahit na hindi direktang sabihin sa kanya ni Benedict, alam niyang nagpapahiwatig ito sa isang bagay na pilit na iwinawaksi ni Portia sa kanyang isip dahil ayaw niyang isipin na tama ang sinasabi ni Vanessa tungkol kay Benedict. Pagkahinto pa lang ng tricycle ay agad nang nagtungo si Benedict sa harap niya upang tulungan siya nitong maibaba ang mga gamit niya.
Akin na, tulungan na kita. Kinuha ni Benedict ang ilang mga gamit niya para maging mabilis ang pagbaba niya. Wala ka na bang naiwan na gamit sa loob? Sa tingin ko, wala na. Ito yung bayad ko. Salamat para sa paghatid sa akin. Binabayaran mo na naman ako. Malapit ko nang isipin na ayaw mo na sumakay sa tricycle ko. Tanggapin mo na. Gumagamit ka rin ng gasolina sa tuwing sakay mo ko, no? Sige na nga, basta last na to, okay? Sa susunod talaga, hindi ko natatanggapin ang bayad mo. Benedict? Agad na napabaling ang lalaki sa kanya dahil sa biglaang pagtawag niya rito. Oh, bakit? May nakalimutan ka ba? Wala naman. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na wag mo na muna akong sunduin sa bahay pati na rin dito sa eskwelahan. Nangunot ang noo ni Benedict sa sinabing iyon ni Portia. Ha? Bakit naman? Wala namang problema sa akin kung gawin mo akong service. Okay na okay lang sa akin yun. Hindi sa ganon. Ano kasi? Ano yun? Napabuntong hininga si Portia at tumingin sa kanya. Pasensya ka na pero hindi kasi magandang nakikita tayo ng mga estudyante ko na ganito. Ayoko ng gulo, Benedict, dahil pangalan ko ang nakasalalay dito. Kaya kung hindi mo sana mamasamain, pwede bang medyo dumistansya ka sa akin? Ayoko lang magkaroon ng malisya ang mga estudyante ko tungkol sa akin eh. Ha? Bakit naman? Wala naman tayong ginagawang masama tsaka wala namang mali sa ating dalawa. Wala tayong nababagang tao, Portia. Kinakabahan na paliwanag ni Benedict dahil natatakot siya. Natatakot siya na maputol agad ang kung anong meron sa kanila ni Portia kahit na hindi pa man din sila nagsisimulang dalawa. Please, Benedict, intindihin mo sana ang sinasabi ko sa'yo. Ayokong pati ikaw ay madamay sa maaaring maging gulo kung mas mapupunta to sa seryosong sitwasyon. Portia naman, wala naman tayong ginagawang masama para magkaroon ng ibang ibig sabihin ng bagay na to. Kinuha niya ang kamay ng babae at matama na tinitigan ng mga mata. Hindi pa man din tayo nagsisimula, pero itinutulak mo na agad ako papalayo sa'yo. Pinawi ni Portia ang kamay nito mula sa kanya. Ano bang sinasabi mo, Benedict? Wala namang namamagitan sa ating dalawa. Wala naman tayong kailangang umpisahan para makapagsalita ka ng ganyan. Pasensya ka na kung mali ang pagkakaintindi mo sa mga kilos ko at sa paraan na pagtrato ko sa'yo. Natigilan sa kanyang kinatatayuan si Benedict at napatitig lang sa babae na nasa harap niya. Hindi niya magawang makapagsalita dahil matapos marinig ang mga salitang yon, parang nabasag ang kanyang puso at unti-unti itong nahuhulog sa kawalan. Napatango na lang siya. Gusto niyang ipakita kay Portia na naiintindihan niya ang gustong iparating ng babae sa kanya. Pasensya na, Benedict, ha. May ibang bagay na mas kailangan kong pagtuunan ng pansin. Ang mga ganitong bagay, nakaka-distract lang sa akin eh. Ganun ba? Kung ganun, naiintindihan ko. Muling tumango si Benedict kasabay ng marahas na paglunok. Sige na, pumasok ka na. Wag mo na akong intindihin pa rito. Ayos na ako. Pinilit lang umiti ni Benedict sa harap ni Portia kahit na nanginginig na ang kanyang mga labi dahil sa naging pag-uusap nila ng babae. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Parang pinipiga ng paulit-ulit ang kanyang puso habang nagmamaneho siya. Naiintindihan ko pero hindi ibig sabihin nun, susuko na ako sa'yo, Portia. Alam kong pagsubok lang to at makakaya natin to. Buo na ang loob ni Benedict sa kanyang desisyon na makuha si Portia. Handa siyang gawin ng lahat para sa babae at hinding-hindi siya mapapagod kahit na abutin pa ng ilang taon bago niya makuha ang dalaga. Gagawin ko ang lahat. Ipapakita ko sa'yo na hindi mo kaya mawala ako sa buhay mo. Huminga ng malalim si Benedict at saka ngumiti na tila nabuhayan siyang muling magpatuloy sa buhay. Tulad ng ipinangako niya sa kanyang sarili, hindi naging hadlang ang masasakit na salitang binitawan ni Portia sa kanya para tumigil siya sa ginagawa niya para sa babae. Napatayo si Benedict nang matanaw niyang naglalakad na palabas mula sa eskwelahan si Portia. Kanina pa siya naghihintay sa paglabas ng babae. Portia,
Uwi ka na ba? Sakay ka na. Benny, kanina ka pa ba rito? Tara na, napapagod na ako. Gusto ko nang makauwi. Sandali lang, Teres. Ihatid muna natin si Portia. Ma'am Therese, salamat po pala sa tulong mo kanina. Mauna na rin po akong umuwi sa'yo. Hindi ka na ba sasabay sa amin? Napatingin si Portia sa kanya pero mabilis din itong nag-iwas ng tingin upang muling balingan ng kanyang kababata. Hindi na po ma'am, may kailangan din kasi akong puntahan kaya sa ibang kalyandaan ko ngayon. Saan ba yan? Sasamahan. Sige na po ma'am, baka gabihin pa kayo sa daan. Portia, sandali. Benny, tara na, marami pa akong gagawin. Wala nang nagawa pa si Benedict nang talikuran na siya ni Portia at nagsimulang maglakad palayo mula sa kanila. Nais pa sana niyang habulin ng babae pero nabigo na siya dahil kinukulit na rin siya ni Therese. Naramdaman niyang iniiwasan na nga siya ni Portia pero hindi pa rin siya susuko. Hindi niya susukuan ang pagmamahal niya para kay Portia. Sa mga sumunod na araw ay ganun ulit ang ginawa ni Benedict. Naghihintay siya sa labas ng bahay ni na Portia upang isakay ang babae papasok ng eskwelahan. Good morning, Portia. Papasok ka na ba? Sakay ka na sa tricycle ko. Pabiyahe ka ba? Matabang na tanong ng babae sa kanya. Ni hindi nito nagawang suklian ng kanyang matamis na ngiting isinalubong niya rito. Oo naman, tara, sakay ka na. Mabilis na pinaandar ni Benedict ang kanyang tricycle nang sumakay na sa loob si Portia. Habang nasa biyahe sila, sinusubukan niyang kausapin ang babae ngunit abala ito sa pagtitipa sa telepono kaya hindi siya rito masyadong napagtutuunan ng pansin. Itong bayad, salamat sa paghatid. Wag na, Portia, okay na yon. Basta, palagi ka nang sasakay sa tricycle ko. At saka may binili pala akong tinapay para sa'yo. Di ba, gusto mo to? Yung paborito mo? Nakangiti niyang inabot kay Portia ang isang supot ng paborito nitong tinapay pero blanko ang mga matang tinignan lang iyon ni Portia. Ma'am Portia, good morning po. Napabaling sina Benedict sa mga estudyanteng bumati kay Portia. Mabilis namang inilagay ng babae ang inaabot itong bayad sa kanyang palad. Salamat ulit sa paghatid, makakaalis ka na. Malamig na tugon ni Portia saka umalis nang hindi tinatanggap ang inaabot niyang tinapay. Napahugot na lang ng malalim na hininga si Benedict habang nakatingin kay Portia. Hindi pa rin kita susukuan. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko para sa'yo, Portia. Magpatikas ka lang. Darating din ang araw na lalambot ka sa akin. Tinignan niya ang hawak na tinapay bago bumalik sa tricycle at paandarin na ito. Hindi na mabilang ni Benedict kung ilang beses na siyang nagpabalik-balik sa eskwelahan at bahay ni na Portia upang suyuin ng babae at muling ibalik ang sigla nito sa tuwing nagkikita silang dalawa. Kung minsan naman ay nagagawa niyang pasakayin si Portia sa kanyang tricycle dahil na rin siguro sa kanyang kakulitan pero tinatrato na siya nitong bilang isang tricycle driver at hindi na bilang isang kaibigan. Pero isang bagay lang ang sigurado siya. Handa siyang mapagod sa kahahabol kay Portia basta ang puso ng babae at magiging premyo niya. Hindi ko na yata nakikitang hinahatid ka ng manliligaw mo ah. Vanessa, hindi ko nga siya manliligaw. O siya, hindi mo na manliligaw. Si masugid na kaibigan mo na lang. Hindi na pinansin ni Portia ang panunukso sa kanya ni Vanessa dahil alam niyang walang patutunguhan na maayos ang kanilang pag-uusap. Oh, bakit hindi ka makasagot? Hindi na dapat pang pag-usapan ng mga ganyang bagay, Vanessa. Ay, yun. Alam ko na. Iniiwasan mo? Bakit? Mukha namang porsigido sa yung tao ah. Mabait, masipag at saka mukhang aalagaan ka kaya bakit mo naman iiwasan na lalaking yun, Aber? Hindi ba sabi mo mag-ingat ako? Ginagawa ko lang ang tama, Vanessa. Ay, tanga. Sinabi ko mag-ingat ka pero hindi ko sinabing layuan mo yung tao. Kawawa naman kasi, palagi naghihintay sa'yo sa labas ng bahay natin. Huhulaan ko. Palagi rin yung nasa eskwelahan yun, oh. Oo, palagi niya akong hinihintay tuwing uwian. Ay naku girl, ewan ko sa'yo kung anong pinaglalaban mo sa buhay. Nai-stress ang bangs ko sa'yo. Ang ibig kong sabihin sa mag-ingat,
Siguraduhin mo walang sabit na lalaki na yon. Kung wala bang nobya o pamilya para hindi kayo mapahamak ni Asher pero ang gaga, mali ang pagkakaintindi. Diyos ko naman, alam kong matalino kang tao pero bakit balaga pa ka palagi pagdating sa pag-ibig? Vanessa? Che, huwag kang magpaawa sa akin. Ganito ba talagang matatalinong tao? Natatang sa pag-ibig? Ay, buti na lang ako nakahanap na agad ng dawan. Eh ikaw, kailan mo balak na umusad? Nako, kung makakausap ka lang ni Ashton, baka yung asawa mo na naghanap ng lalaki para sa'yo. Bye, diyan ka na nga. Napabuntong hininga na lang si Portia dahil habang tumatagal, mas lalo siyang nalilito. Mas lalo niyang hindi alam kung ano ba ang gagawin. Hindi niya alam kung paano haharapin si Benedict dahil wala pa siyang lakas ng loob upang kausapin ang lalaki. Good morning, Portia. Hindi na kita nasundo sa bahay niyo pero ito, ipinagluto kita ng tanghalian mo para hindi ka nalalabas dito mamaya. Napahinto siya sa kanyang paglalakad nang bumungad sa kanya sa gate si Benedict na may dalang isang paper bag. Salamat na lang, may baon din akong pagkain. Sinubukang iwasan ni Portia si Benedict pero hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Portia, pwede bang kausapin mo muna ako? Kahit ngayon lang please. Mag-usap tayo kasi nahihirapan na ako sa ganitong sitwasyon natin. Benedict, wala naman tayong kailangang pag-usapan. Lumayo ka. Ganun lang ba kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko sa'yo? Na kapag sinabi mong layuan kita, lalayo talaga ako. Natigilan si Portia dahil sa naging sagot ni Benedict sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang pagtibok ng kanyang puso nang sabihin iyon ng lalaki. Alam kong imposibleng masuklian mo yung pagmamahal ko sa'yo na to, pero sana naman, hayaan mo kong iparamdam sa'yo ito. Hayaan mong mahalin lang kita at akong kusang bumitaw kapag ayoko na. Hindi yung itutulak mo ako palayo sa'yo. Parang sinasabi mo lang na wala lang sa'yo yung pagmamahal ko. Benedict, tumigil ka muna. Kapwa sila na tahimik pareho. Nagtatansyahan kung sino bang unang magsasalita. Huminga ng malalim si Portia at tinignan ng lalaki. Hayaan mo muna akong makapag-isip-isip. Bigyan mo muna ako ng konting oras dahil pakiramdam ko. Sasabog ng utak ko sa dami ng iniisip ko. Sana, hayaan mo muna akong makahinga sa lahat ng nangyayari ngayon. Hayaan mo, kakausapin kita para masabi ko sa iyo ang sagot sa mga katanungan mo. Portia, pasensya na. Kung naiintindihan mo ko, hahayaan mo muna ako, Benedict. Hinawakan ni Portia ang kamay ni Benedict na nakahawak sa kanyang braso upang kalasin ito at talikuran ng lalaki. Sige, hihintay na lang kita, Portia. Hindi alam ni Portia kung ano ba ang nakita sa kanya ni Benedict upang pagtsagan siya ng ganoon ng lalaki. Iniisip niya rin na magbabago kaya ang nararamdaman ni Benedict kapag nalaman nitong may anak na siya. Napatigil saglit si Portia sa kanyang ginagawa nang tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang kanyang kaibigan na si Vanessa. Oh, Portia, nasan ka? Nasa ospital kami ni Asher. Nahulog sa hagdan ng anak mo, Diyos ko. Agad na napatayo si Portia dahil sa kanyang narinig. Kumabog ng malalakas ang kanyang dibdib dahil sa takot at kaba na kanyang nararamdaman. Hindi na niya nagawang ayusin ang mga gamit niya at agad na siyang tumakbo patungo sa gate ng eskwelahan. Halos madapa na si Portia sa kakatakbo niya. Nagsimula na ring mag-unahan ang mga luha galing sa kanyang mga mata. Nanginginig ang buo niyang katawan nang makalabas siya sa gate. Agad siyang humagilap ng masasakyan na tricycle pero kahit ni isa. Portia, bakit? Bakit ka umiiyak? Benedict, please tulungan mo ko. Yung anak ko nasa ospital, hindi ko alam ang gagawin ko, parang awa ko na. Anak? Please, hindi ko na alam ang gagawin ko, Benedict. Napahagulhol na lang si Portia habang iniisip ang maaaring kalagayan ng anak niya sa mga oras na ito. Portia, sabihin mo sa akin kung saan ospital ang anak mo. Tara na! Habang nasa tricycle, nanginginig ang buong katawan ni Portia. Iyak din siya ng iyak dahil sa labis sa pag-aalala para sa kanyang anak. Pagdating pa lang sa ospital, agad na siyang tumakbo papunta sa emergency room kung saan naabutan niya si Vanessa at ang anak niya. Vanessa, anong nangyari sa anak ko?
Buti nandito ka na. Kailangan lagyan ng brace yung braso ni Asher dahil hindi naging magandang pagbagsak niya. Bukod doon, wala lang nangyari sa anak mo. Ano pa kasi ang nangyari? Nilapitan ni Porsche ang kanyang anak na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Bigla raw kasing nahilo si Asher at nadulas sa hagdan. Buti na lang at hindi naging malala ang mga tama niya. Kumusta ng anak ko? Pwede na rin naman daw lumabas mamaya ang anak mo. Pasensya ka na, nagpanik lang ako kanina kasi walang malay si Asher. Salamat sa'yo dahil nandun ka. Saglit at tumingin si Portia sa kanyang kasama na tahimik lang na nanonood sa kanila. Maiwan ko muna kayo, bibili lang ako ng pagkain. Nang makaalis si Vanessa, agad na nilapitan ni Portia ang lalaki. Benedict, may anak ka na pala? Tanong nito sa kanya habang nakatingin kay Asher. Si Asher, anak ko. 9 years old na siya at sa kabilang eskwelahan siya nag-aaral. Nasaan yung papa niya? Nasa abroad? Sana nga, nasa abroad na lang yung daddy niya pero lumipad na kasi siya. Hindi papunta sa ibang bansa pero sa kabilang mundo na. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang, okay naman na kami ni Asher. Halos mag-4 na taon na rin simula nung namayapa ang asawa ko. Siguro, mabait din ang anak mo. Kamukha mo siya sigurado kung nagmana siya sa'yo. Napangiti na lang si Portia dahil sa narinig niya mula kay Benedict. At least ngayon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Natutulog pa kasi si Asher kaya hindi mo siya makakausap pero kung gusto mo, kapag nakauwi na kami, dumalo ka sa bahay para magkakilala kayong dalawa. Gulat ang bumaka sa mukha ni Benedict nang marinig ang sinabi niya. Talaga? Asahan mo na agad ako bukas sa bahay niyo. Hindi maiwasan ni Portia na maging masaya dahil para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Ang akala niya ay magbabago ang pagtingin ni Benedict sa kanya pero nagkamali siya. Dahil mas lalo lang naging malapit sa kanya si Benedict, pati na rin sa anak niyang si Asher. Tito Ben, kailan ka ulit babalik dito? Masayang tanong ng anak niya. Asher, hindi pa nakakauwi ang Tito Benedict mo, pinapabalik mo na agad. Natawa naman ang lalaki dahil doon. Kung kailan ako pababalikin ng mama mo dito? Aba, ako pa talagang ginawa mong palusot ha? Bakit? Ayaw mo na ba ako pumunta dito? Wala naman akong sinasabi. So, sa harap ko pa talaga naglambingan ng dalawang to. Umalis nga muna kayo sa harap ko at baka mawala lang ako sa mood. Tinignan nila si Vanessa na ngayon ay nagmamarcha na palabas ng bahay. Nagkatinginan silang dalawa at sabay na napahagikik. Pagpasensyahan mo na, buntis yata. Naging magandang relasyon ni na Benedict at Portia. Muling nanumbalik ang turingan nila sa isa't isa na kinatuwa nilang pareho dahil sa wakas, malaya na silang naipaparamdam sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan. Mamaya, dadaanan kita rito. Palagi mo naman akong sinusunod hinahatid, Benedict. Pero mas espesyal ngayon, may pupuntahan tayo. Saan naman? Secret, basta, kita na lang tayo mamaya. Hindi na nagawang makapagtanong pa ni Portia dahil umalis na agad si Benedict sa harap niya. Si Benedict pa yun? Agad na napatingin si Portia kay Therese na magsalita ito. Sinalubong niya ito ng ngiti. Opo ma'am. Inahatid na naman ako ng isang yon, napakakulit kasi. Ganun ba? Sige, pasok na ako. Napakurap na lang si Portia dahil sa naging tugon ni Therese sa kanya. Seryoso rin ang mukha nito habang kausap siya, hindi tulad ng palagi nitong ginagawa na nakangiti sa tuwing kinakausap siya. Hindi mawala ang ngiti ni Benedict habang hinihintay niya si Portia na lumabas sa eskwelahan. Balak niyang dalhin sa isang kilalang restaurant ang babae. Hindi naman nagtagal at nakita na niyang naglalabasan ng mga tao sa loob ng eskwelahan, kaya naman napangiti na siya sa pagkasabik na makita si Portia. Benedict, ba't ka nandito? Oy, Teresita, nandiyan ka pala. Nakita mo ba si Portia? Si Portia? Nasa loob pa siya eh. Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Sinusundo mo ba ako?
Oh, iyan na pala si Portia. Binalingan niya ang kanyang kababata. Sige, Therese. Nandito na pala si Portia. May lakad kasi kami ngayon kaya mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Hindi na hinintay ni Benedict ang sagot ni Therese at agad na niyang sinalubong si Portia na nakangiti na rin sa kanya na makita siya nito. Ang aga mo naman? Uhulaan ko, kanina ka pang nandito, tama? Excited na excited ka na namang makita ako, no? Hindi kararating ko lang tsaka syempre, excited ako. May pupuntahan tayong dalawa eh. Sus, palusot ka. Pero saan ba talaga tayo pupunta? Basta, tara na. Inilahad ni Benedict ang kanyang kamay sa harap ni Portia at inalalayan na makasakay sa loob ng tricycle ang babae. Habang nasa biyahe sila, tawa sila ng tawa dahil sa mga kalokohan ni Benedict. Napakakulit mo talaga. Hala, Benedict, umuulan na. Sigaw ni Portia nang bigla nalang bumuhos ang malakas na ulan. Pambihira. Tumakbo si Benedict sa labas upang lagyan ng harang si Portia at hindi ito mabasa pero sa huli, pareho lang silang nabasa. Paano na yan? Basang-basa na tayo, Benedict. Baka magkasakit ka pa. Tara muna. Umuwi muna tayo. Pero malayo na tayo. Sayang naman kung hindi na tayo tutuloy sa pupuntahan natin. Isusunod pa naman. Mas mahalaga pa rin na makapagpalit tayo ng damit dahil baka magkasakit ka. At saka malapit na rin ang bahay ko rito. Doon na lang muna tayo tumuloy hanggang hindi pa tumitigil ang ulan. Kung yan talagang makakabuti sa atin, sige, umuwi muna tayo. Nagmaneho si Benedict papunta sa kanyang bahay upang doon magpatila ng ulan at para na rin pagbihisin si Portia ng tuyong damit. Mabuti na lang at hindi na ganoong kalayo ang bahay niya mula doon kaya agad silang nakarating dito. Fila Tom, pasensya ka na't hindi pa ako nakakapaglinis ng bahay. Teka, gusto mo ba ng kape? Gatas? Juice? Okay na ako sa tubig. Okay, sige. Maupo ka na muna dyan. Kukuha lang ako ng tubig at tuyong damit. Iniwan muna ni Benedict sa sala si Portia. Habang naghihintay sa pagbalik ni Benedict, ginawa munang abala ni Portia ang kanyang sarili at tinitignan ng mga picture frame na nakadisplay sa may sala. Karamihan dito ay family picture ni na Benedict. Hindi nga nagbibiro ang lalaki nang sabihin nitong nag-iisa lang siyang anak na mga magulang niya. Sabi nila, si Papa daw ang kamukha ko. Totoo ba? Napatingin si Portia sa lalaki na kababalik lang. May dala na itong tuyong damit at isang baso ng tubig. Kinuha ni Portia ang isang picture ng Papa ni Benedict at inilapit iyon sa mukha ng lalaki. Oh, hindi ka nagkakamali yung mga nagsabi nun. Kamukha mo nga Papa mo. Natawa si Benedict at hinawakan ng kamay niya. Kaya siguro ako iniwan ni Mama dahil nakikita niya sa akin si Papa. Hindi naman siguro. Palagi mong tandaan na may rason ang lahat ng nangyayari sa atin. Tinignan niya si Benedict sa mga mata. Diretso sa maitim nitong mga mata na tila humihigop ang kanyang lakas. Nanghihina ang mga tuhod ni Portia habang nakatingin kay Benedict. Iniwan na ako ng lahat. Sana ikaw, Portia. Hindi mo ako iwan. Sana makita mo kung paano ako maging matagumpay sa buhay. Inangat ni Portia ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ni Benedict. Iniwan ka ng lahat, pero nandito naman ako. Kahit na anong mangyari, nandito lang ako. Hihintayin ko maabot mo mga sinasabi mo sa akin mga pangarap mo. Sasamahan kita palagi, Benedict. Napangiti na lang si Benedict bago damhin ang init ng kanyang palad. Salamat sa pagtitiwala sa akin, Portia. Idinilat ni Benedict ang kanyang mga mata at tinignan siya. Dahan-dahan na inilapit ni Benedict ang kanyang mukha kay Portia hanggang sa magdikit ang kanilang mga labi. At sana, hayaan mo akong mahalin kita ng higit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko. Marahan niyang itinulak pahiga sa sofa si Portia habang patuloy niyang hinahalikan ng bawat parte ng katawan ng babae. Sa pagkakataong yun, hinayaan nilang kumawala ang matinding pagmamahal nila para sa isa't isa. Hindi nila alam kung saan nagsimula ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa dahil napagtanto na lang nila na hindi na nila kayang mabuhay na wala ang bawat isa.
Napaigtad si Portia nang may bigla nilang bumagsak sa kanyang lamesa. Hindi niya namalaya na nakatulog na pala siya habang nagche-check ng mga papel. Ma'am Therese, magandang araw po. Naiintindihan ko naman na pagod tayong lahat pero huwag naman sana kayong maging tamad dito sa loob ng eskwelahan. Pasensya na po Ma'am Therese, hindi ko lang po talaga napigilan ng antok ko kaya nakaidlip po ako dito. Kung ayaw niyong napapagalitan, maging responsable naman kayo sa trabaho niyo. Pasensya na po talaga ma'am. Hindi na siya sinagot pa ni Therese dahil tinalikuran na siya nito at iniwan na nakayuko dahil sa pagkakapahiya. Nitong mga nakaraang linggo ay hindi talaga mapigilan ni Portia ang kanyang sarili na makatulog at mas dalas din siyang napapagalitan ni Therese. Naiintindihan naman ni Portia ang dahilan ni Therese kung bakit siya napapagalitan nito. Pero napapansin niya rin na kahit wala na siya nagagawang mali, ay para bang mainit ang dugo ni Therese sa kanya at napapadalas din ang sunod-sunod niyang trabaho, kaya kung minsan talaga ay nahihilo siya dahil sa sobrang pagod. Dumating pa sa punto na naduduwal siya dahil sa sobrang hilo. Ay, sa bang pakiramdam mo? Malambing na sabi sa kanya ni Benedict habang hinihilot ito ang ulo niya. Okay na ako. Marami lang talaga akong ginagawa kaya madalas sumakit ang ulo ko. Baka naman masyado mo nang pinapagod ang sarili mo. Hindi makakabuti sa'yo kung palagi trabaho na lang gagawin mo. Kailangan kong gawin ng mga yon dahil kung hindi, matatambakan ako ng mga gawain. Kapag nagpakasal na tayo, ako na magtatrabaho para sa atin ni na Asher. Ano ba sinasabi mo? Hindi naman pwedeng ikaw lang ang maghahanap buhay para sa pamilya natin, oh. Tutulungan pa rin kita para masustentuhan natin ang pangangailangan ng mga magiging anak natin. Inaasahan ni Portia ang pagsagot ni Benedict sa kanya pero naging tahimik ang lalaki. Kaya naman tinignan ito ni Portia at nakita niyang nakatulala lang si Benedict at parang malalim ang iniisip. May problema ba, Benedict? Wala. May iniisip lang ako. Kumusta na pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Ihatid na kita sa bahay niyo. Sabi ko sa'yo, ayos lang ako. Nandoon naman si Ma'am Therese kaya ayos lang ako. Kahit na minsan nasisigawan niya ako, naiintindihan ko naman siya kaya ganoon siya sa akin. Ano? Sinisigawan ka ni Therese? No, huwag mong isipin na maling paraan ng bagay na yon. Nakakatulog kasi ako sa oras ng trabaho eh. Kahit na, pwede ka naman yung pagsabihan sa maayos sa paraan. Hindi yung sisigawan ka niya. May ibang tao rin na nakakarinig sa inyo. Hayaan mo na, ang trabaho ay trabaho, Benedict. Hindi talaga maiwasan ng ganon. Hayaan mo, hindi na mauulit ang bagay na yon. Ang akala ni Portia ay magkakaroon na rin siya ng happy ending tulad sa mga fairy tale dahil meron na siyang Benedict sa kanyang buhay, na mahal siya at tanggap ang anak niya pero ang hindi niya alam, muling mawawasak ang kanyang puso ng dahil sa iisang rason, dahil sa lalaking mahal niya. Nangihina si Portia nang pumasok siya sa isang umaga sa eskwelahan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Nakatulog naman siya ng mahimbing kagabi at nakakain ng sapat, pero hindi niya maintindihan kung bakit parang wala pa rin siyang lakas. Gusto ko pang matulog. Pulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad. Inaantok ka pa? Ito, namagising ka na. Isang malutong na sampal lang natanggap ni Portia sa biglang sumulpot na Therese sa kanyang harap. Ma'am Therese? Kulat na tawag niya rito. Ano Portia? Gising ka na ba? Nanggigigil ako sa'yo. Ma'am, ano po sinasabi niyo? Takot na takot ka talaga mawalan ng lalaki sa buhay kaya gumagawa ka ng kwento na inaapi kita rito para magalit si Benedict sa akin, oh. Nangunot ang noo ni Portia dahil sa pagtataka. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Therese dahil wala siyang maalala na may ginawa o sinabi siya kay Benedict na ikasisira ni Therese. Ma'am, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi ko po talaga maintindihan kung bakit ka nagagalit sa akin. My God, Portia. Huwag ka nang magbait-baitan. Ipakita mo sa mga tao dito ang tunay mo ugali. Na malandi ka at napakakatimong babae. Ano? Wala na bang gustong pumatol sa'yo kasi may anak ka na kaya si Benedict na binatay pinatos mo na dahil kating-kati ka na? Malandi ka. Napakalandi mo, Portia.
Gustong patigilin ni Portia si Therese sa ginagawa nitong pag-iiskandalo dahil marami na nakakakita sa kanila at nahihiya siya dahil mga kapwa teacher niya at mga estudyante nila ang nanonood sa kanilang dalawa. Ma'am Therese, baka pwedeng sa private place na lang po tayo mag-usap. Mapag-uusapan naman po natin ang bagay na yan. Huwag na po tayo mag-iskandalo dito dahil nakikita po tayo ng mga bata. Wala akong pakialam. Ano? Natatakot ka na? Baka marinig nila kung gaano kakate ang paborito nilang teacher? Kung paano ka magpaawa kay Benedict para magalit siya sa akin? Malas mo lang dahil kahit anong galit ni Benedict, sa akin pa rin siya mapupunta. Sa akin pa rin ang bagsak niya dahil mas nauna ako sa kanya. Pero ako mahal niya, Ma'am Therese. Ako ang babaeng ipinaglaban niya. Ipinaglaban ka lang pero hindi ikaw ang pakakasalan. Therese! Parang nanigas sa kanyang kinatatayuan si Portia nang marinig niya ang sinabing iyon ni Therese. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Hindi niya makuha ang nais iparating sa kanya ni Therese, pero ang puso niya ay umiiyak na kahit na hindi pa malinaw sa kanya ang lahat. Ano bang ginagawa mo, Therese? Oh, nandito ka na rin pala. Pasensya ka na't hindi na kita nahintay ah. Nasabi ko na sa kanya na magpapakasal tayong dalawa. Mukha kasing malayo na naabot ng imahinasyon niya. Therese, pwede bang tumigil ka? Marami nakakarinig sa'yo. Bigyan mo naman ng hiya ang sarili mo. Mataas ang katungkulan mo dito sa eskwelahan na to. Mga estudyante ang nanonood sa inyo. Anong mahiya? Hindi ba dapat yung babae mong mahiya? Hindi na binigyan ng dignidad sa sarili niya. May anak na pero kung kani-kanino pa nagpapagamit. Tumigil ka na sabi! Katahimikan ng namayani sa pagitan nilang tatlo. Hawak ni Benedict sa braso si Therese habang galit na galit itong nakatingin sa kababata. Hindi naman makagalaw sa kanyang kinatatayuan si Portia dahil pakiramdam niya sa oras na gumalaw siya ay matutumba siya dahil sa kawalan ng lakas ng kanyang mga tuhod. Nanginginig ang mga labi ni Portia habang nakatingin kina Benedict at Therese. Natatakot siyang kumurap at magsalita dahil alam niyang hikbi lamang ang lalabas sa kanyang bibig sa oras na ginawa niya yon. Tumigil ka na! Nakakahiya ka! Mas nakakahiya ka dahil pipili ka na lang ng babae. Yung may sabit pa! Pinawi ni Therese ang braso nito mula sa lalaki at masama siyang tinitignan bago tumalikod at magmarcha paalis sa lugar na yon. Nang mawala sa kanyang paningin si Therese, mabilis na kumilos si Portia para kuhanin ang mga gamit niyang nahulog kanina nang salubungin siya ng sampal ni Therese. Portia, mahinang tawag sa kanya ng lalaki. Ihatid na kita sa bahay niyo. Huwag ka muna pumasok ngayon. Sinusubukan siyang hawakan ng lalaki pero mabilis siyang umiwas. Totoo ba? Portia, madali lang naman sagutin ang tanong ko. Oo, hindi lang naman ang sagot, Benedict. Hindi mo na kailangang mag-isip ng matagal. Totoo ba mga sinabi ni Therese na ikakasal na kayong dalawa? Nag-iwas ng tingin si Benedict at hindi nakasagot sa kanya kaya naman bahagyang natawa si Portia at napahawak sa kanyang bibig. Okay na. Ayos na. Hayaan mo muna akong magpaliwanag, Portia. Wag na. Baka maghalit pa sa akin yung fiancé mo. Pinahay ni Portia ang kumawalang luha galing sa kanyang mga mata. Ang galing mo. Napakagaling mo. Kuhang-kuha mo ako sa matatamis mong mga salita. Tanga ko pala para magpadala na naman sa'yo. Portia, please. Huwag ka magalit sa akin. Oo, hindi ako galit sa'yo. Dahil galit ako sa sarili ko. Galit na galit ako sa sarili ko dahil naniwala ako sa'yo. Kaya mong mahalin ng tulad kong isang single mom. Mahal kita, Portia. Totoo ang bagay. Tama na, Benedict. Ayoko nang marinig pa na sasabihin mo ang mga bagay na yan. Nanditiri ako sa sarili ko. Kinikilabutan na ako. Puno ng pandidiri niyang tinignan si Benedict. Ayoko nang makita ang pagbumukha mong yan. Nasusuka ako para sa sarili ko. Portia, anong ibig mo sabihin? Tapos na tayo.
Kalimutan mo na kung anong meron tayo at kung ano namamagitan sa ating dalawa. Ikaw at ako, kahit na kailan, hindi na pwedeng magmahalan. At tulad sa ibang kwento, minsan hindi nagiging masaya ang wakas nito. Hindi alam ni Portia kung ilang gabi o ilang linggo siyang umiiyak dahil sa pangalawang pagkakataon ay iniwan na naman siya ng lalaki na minamahal niya. Siguro nga ay may sumpa siya at hindi na siya muling makakatagpo ng lalaki na makakatagal sa kanya dahil hindi na siya birhen. Isa siyang single mom na mahirap mahalin dahil may sabit na. Ito ang rason niya kung bakit ayaw na niyang magmahal ulit ng ibang lalaki dahil sa huli, siya lang din naman ang maiiwan na luhaan. Ayaw mo na kasi maghinay-hinay lang. Napapadalas yung pagkahilot pagkasakit ang ulo mo. Sermon ni Vanessa sa kanya habang nakahiga siya sa sofa at nakapikit. Hinihilot ng kaibigan niya ang kanyang ulo dahil nakaramdam na naman siya ng pagkahilo. Nasobrahan lang ako sa pagtatrabaho. Gaga, anong trabaho umalis ka na rin sa eskwelahan na pinapasukan mo dahil sa impokoritang tiris na yon? Vanessa, lubayan mo ako kung nandun lang ako nung araw na yon. Baka sinabunutan ko na rin ang impacta na yon. Nakakalokang ka-abnormalan niya ha, nakakagigil. Hayaan mo na, nakalipas na yon. Ay hindi, paano ka naman? Hello girl, ikaw ang nagawan at nasaktan kaya tama ka na sa pagiging mabait mo. Kaya ka naaabuso Diyos ko naman. Pero tama naman si Therese, siya nauna kay Benedict. Pero ikaw ang mahal girl, masyado lang talagang ambisyosa ang babae na yon. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Iniisip ni Portia kung ano na bang ginagawa ni Benedict ngayon dahil simula nung nangyari yon, hindi na muling nagpakita sa kanya ang lalaki. Mahal mo? Sobra. Bakit hindi mo ipinaglaban? Wala na akong laban Muling may tumulong luha mula sa kanyang mga mata, kaya naman napabuntong hininga ang kanyang kaibigan bago siya nito yakapin. Siguro nga, nakatakda ka ng tumandang single mom. Humihikbing na patango si Portia dahil sang-ayon siya sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nasa ganon silang sitwasyon nang may marinig silang kumalabog kaya naman, napatayo silang dalawa at nag-unahan na puntahan ang kumalabog na iyon. At halos manlamig siya nang makita nilang walang malay si Asher. Asher! Sigaw ni Portia at sa hindi malamang dahilan ay bigla nilang umikot ang buong paligid niya bago magdilim ang kanyang paningin. Nang magising siya, puting silid ang bumungat sa kanya. Hinintay niyang makapag-adjust muna ang kanyang paningin bago siya bumangon upang tignan kung nasaan siya. Gising ka na pala. Ito, tubig. Uminom ka muna ng tubig. Nasaan tayo? Nasa ospital tayo. Nawalan ka kanina ng malay nung nakita natin si Asher na wala ring malay. Diyos ko, papatayin niyo ako mag-ina Agad na nilukob ng matinding kaba si Portia nang maalala niya ang kanyang anak. Bababa na sana siya sa hospital bed nang pigilan siya ni Vanessa. Saan ka man pupunta? Diyan ka muna, magpahinga ka na muna. Asan bang anak ko? Pupuntahan ko ang anak ko, Vanessa. Huwag kang magpanik, baka kung paano ka pa. Nasa maayos na kalagayan ni Asher. Nasa kabilang kwarto lang siya pero... Anong pero? Anong nangyari sa anak ko, Vanessa? Pumuntong hininga ang kanyang kaibigan at tumingin sa kanya. Kailangan niyang salinan ng dugo dahil may dengue siya. Nanghina si Portia sa kanyang narinig at agad na napahawak sa kanyang ulo dahil nakaramdam na naman siya ng pagkasakit nito. Anong nararamdaman mo? Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na masyadong makulit. Maupo ka na nga muna dyan. Teka, gusto mo ba ng tubig? Gusto ko makita yung anak ko, Vanessa. Gusto ko makita si Asher. Gusto ko siyang makita. Dalhin mo ako sa kanya parang awa mo na. Magpahinga ka. Hindi ko magagawang makampante rito hanggat hindi ko nakikita ang anak ko, Vanessa. Ay, napakakulit mo talagang babae ka. Tara na nga. Inalalayan siya ni Vanessa na makapunta sa kabilang kwarto. Hindi naman magkamayaw sa malakas na pagtibok ang kanyang puso
habang papunta sa kwarto kung nasaan si Asher at gusto niyang matumba nang makita niyang nakaswero ang anak niya at mahimbing pa rin na natutulog. Asher, nagpapahinga lang siya kaya huwag ka na masyadong mag-alala sa kanya. Kailangan na lang niyang masalinan ng dugo para maging mabilis ang pag-ayos ng kalagayan niya. Ako, parehong blood type naming dalawa kaya pwede ako mag-donate ng dugo kay Asher. Alam ko pero bawal. Mabilis na napalingon si Portia sa kanyang kaibigan dahil sa sinabi nito. Bakit naman? Seryoso siyang tinignan ni Vanessa. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang mga buntis, Portia. Parang sinampal ng malakas si Portia dahil sa kanyang narinig mula sa kaibigan. Hindi. Abala sa paglilinis ng kanyang tricycle si Benedict nang lapitan siya ni Therese. Nagsalubong ang kanyang mga kilay at agad na tumayo upang talikuran ng babae. Hanggang ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang galit niya rito dahil sa ginawa nitong iskandalong 2 linggo na nakakalipas. Wala tuloy siyang maiharap na mukha kay Portia. Penny, ano na naman bang kailangan mo? Busy ako ngayon. Hindi naman ako nandito para guluhin ka. Ang totoo nga niyan, gusto ko sanang manghingi ng pasensya. Napatigil si Benedict at napatingin kay Therese. Hindi ito makatingin sa kanya. Tila hiyang-hiya si Therese sa kanya. Masyado lang ako nabigla nung araw na yon. Ang dami ko kasing iniisip at sumabay pang inis ko kay Portia. Wala kang dapat ikainis kay Portia, Therese. Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Tinignan siya ng babae at malungkot na ngumiti sa kanya. Alam ko, kaya mas lalo ako naiinis sa kanya dahil wala naman siyang ginagawa pero nagawa kanyang agawin sa akin. Hindi mo naman ako pagmamay-ari, Therese. Walang ginagawang masama sa si Portia para gawin mo sa kanya yon. Kung galit ka sa akin, dapat ako na lang sinaktan mo at hindi si Portia. Hindi na nakapagsalita pa si Therese at napaiyak na lang ito. Kung pupunta ka rito para lang dyan, umalis ka na. Nakapag-usap na tayo tungkol sa bagay na to, Therese. Why, Benedict? Bakit hindi mo ako nagawang mahalin? Bakit si Portia pa rin yung pinili mo kahit na ako naman yung matagal lang nandito sa tabi mo? Am I not enough for you? May mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit, Therese. Hindi kita nagawang mahalin bilang isang babae. Dahil mas ginusto kong maging kaibigan ka. Iba si Portia sa'yo, kaya wag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Benedict. Ang katulad mo, hindi bagay sa akin. Marami pa diyang mas better na lalaki kaysa sa akin kaya wag mong ubusin ng effort mo sa isang tulad ko. Pero mahal kita, Benedict. Ikaw ang lalaki na gusto kong pakasalan. Pag-usapan na nating walang kasalan na mangyayari dahil hindi ako pumayag sa lecheng arranged marriage na yan. Kung ipipilit mo pa rin yan, magagalit lang ako sa'yo, Therese. Baka dahil dyan, tuluyang mawalang pagkakaibigan nating dalawa. Kahit na minsan ba, tinignan mo ko kung paano mo tignan si Portia? Tanong ni Therese. Nagbabaka sakali na may magandang maisagot si Benedict sa babae ngunit isang iling lang ang isinagot niya rito. Mapait na napangiti si Therese sa kanya. I knew it. Pinunasan nito ang luha sa pisngi. Alam ko naman na yan ang isasagot mo sa akin pero pinili ko pa rin magtanong. Huminga ng malalim ang dalaga bago may ibabang envelope sa harap niya. Gusto ko lang sanang ipalam sa'yo na minahal kita ng buong buo at higit pa sa sarili ko pero tama ka. Masasayang lang ang pagmamahal ko kung ipagpipilitan ko pa rin sa sarili ko sa'yo. Kaya nakapagdesisyon na akong tanggapin ang offer sa akin sa New York. Anong ibig mo sabihin? Kesa magpaka-Peter ako dito, mas pinili kong magpakalayo-layo na para makamove on na ako sa'yo at para mag-grow. Pero bago yon, gusto ko munang humingi ng patawad sa'yo at magpasalamat sa lahat ng pinagsamahan natin. Baka sa susunod na buhay, kaya mo na akong mahalin, Benedict.
Hindi pa man siya nakakapag-react ng talikuran na siya ng babae pero nakakailang hakbang pa lang ito nang muli siya nitong lingunin. Si Portia. Kailangan kanya ngayon. Nasa ospital ang anak niya. Nung oras na narinig ni Benedict ang bagay na iyon, walang pagdadalawang isip na pinuntahan niya agad ang ospital na sinabi ni Therese kung nasan sina Portia at Asher. Abot-abot ang kanyang kaba habang hinahanap ang kwarto ni Asher. Nanginginig ang kanyang kamay nang pihitin niya ang doorknob ng hospital room ni Asher. Si Vanessa ang nadatnan niyang tao sa loob ng kwarto ng bata. Oh, napadalaw ka. Hindi masabi ni Benedict kung sarkastiko ba ang tono ng pananalita ni Vanessa o normal na yun sa babae. Nabalitaan ko na nandito raw sina Portia. Kumusta na si Asher? Mabuti na naman ang pakiramdam niya. Kailangan na lang niyang salinan ng dugo dahil masyadong naapektuhan ng dengue ang katawan ni Asher. Nakaramdam ng awa si Benedict para sa bata pero wala rin naman siyang magagawa kundi ang hintayin na bumuti ang kalagayan nito at makalabas agad ng ospital. Umalis lang sandali si Portia dahil naghahanap siya ng pwedeng pagkuhanan ng dugo ni Asher. Bakit? Hindi ba match ang dugo ni na Portia at Asher? Match naman. Bakit hindi na lang siya mag-donate ng dugo kay Asher para hindi na siya mahirapang maghanap pa? Nagbuntong hininga si Vanessa at parang iritadong tumingin sa kanya. Hindi pwedeng mag-donate ng dugo ang mga buntis. At pwede ba? Kapag nagkita kayong dalawa, mag-usap nga kayo. Ako naiirita sa inyo eh. Muntik nang mabuwal sa kanyang kinatatayuan si Benedict dahil sa kanyang narinig. Sabihin mo nga. Tama ang pagkakarinig ko. Tama ba? Oo, at aminin mo nga, ikaw ang ama ng dinadalang bata ni Portia. Tama ba? Parang biglang nahilo si Benedict sa kanyang narinig at napaalalay sa pader upang hindi tuluyang mabuwal. Nabuntis ko si Portia. Hindi na alam ni Portia ang kanyang gagawin. Kanina pang sumasakit ang ulo niya kaya napagpasyahan niyang bumalik na muna sa ospital upang magpahinga. Baka kung mapano rin ang bata sa kanyang sinapupunan. Pero habang naglalakad siya papunta sa kwarto ni Asher, natigilan siya nang may isang lalaki na lumabas mula sa hospital room ni Asher. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi alam ni Portia ang kanyang gagawin, hindi niya alam kung paano niya harapin ang lalaki, ngayon alam niyang si Benedict ang ama ng batang dinadala niya. Nakabalik ka na pala. Pumasok na sa loob dahil gising na si Asher. Hinihintay ka niya. Ganun ba? Ano palang ginagawa mo rito? Hindi kumakalma ang puso ni Portia habang kausap ang lalaki. Para na siyang aatakihin sa puso habang tinitignan siya nito. Nabalitaan ko kasi ang nangyari kay Asher kaya dumalaw ako. Sakto palang dalaw ko dahil naghahanap kayo ng dugo na maisasalin sa kanya. Nag-match yung blood type ko sa kanya kaya nag-donate na ako para maging maayos na siya at makalabas na rito. Nagulat si Portia at agad na napatingin sa braso ni Benedict kung saan may palatandaan niyang kinuhanan siya ng dugo. Mauna na rin ako. Baka may kailangan pa kayong gawin. Kung magkakaroon ako ng free time, bibisita na lang ulit ako dito. Sige. Salamat pala sa pagtulong kay Asher. Bumisita ka na lang ulit para formal na makapagpasalamat sa si Asher. Walang anuman, sikapin kong makabisita ulit. Nagtanguan silang dalawa bago magsimulang maglakad si Benedict. Nilagpasan siya nito. Napakagat na lang sa kanyang labi si Portia bago pumihit patalikod at habulin si Benedict. Agad niyang niyakap ang lalaki saka nagsimulang umiyak. Pwede ba huwag ka nang umalis? Dito ka na lang oh. Huwag mo na akong iwan. Umiiyak niyang pakiusap sa lalaki. Nagkamali ako. Nasabihan kita na masama pero sana patawarin mo ako. Ako na lang ulit yung mahalin mo. Ipaglalaban kita kay Therese para hindi matuloy ang kasal niyo. Mahal na mahal kita, Benedict. Hindi ko na maisip ang kinabukasan ko na wala ka kaya parang awa mo na. Ako na lang ang piliin mo. Gagawin ko ang lahat para makuha ka. Mahinang natawa si Benedict bago hawakan ng mga braso niyang nakapulupot sa bewang nito.
Naramdaman niyang kinalas ni Benedict ang mga braso niya at humarap sa kanya. Hindi mo naman kailangang magmakaawa. Hindi rin kita mamahalin ulit dahil kahit kailan naman, hindi na walang pagmamahal ko sa'yo. Ikaw pa rin ang babae na gusto kong makasama habang buhay. Kinuha ng lalaki ang mga kamay niya at hinalikan ng likod nito. Lalo na ngayon, may +1 na sa family natin. Hindi ba, little one? Nagulat siya nang bigla na lang lumuhod ng lalaki sa harap niya para kausapin ang tiyan niya. Hindi ko hahayaan na lumaki siya ng walang ama sa tabi niya. Lalo na kay Asher. Gusto kong ipadama sa kanila na meron silang daddy na matatakbuhan kapag kailangan nila ng tulong. At kapag may nang-aaway sa kanila. Napahawak na lang sa kanyang bibig si Portia na makitang umiiyak din si Benedict dahil sa labis na kaligayahan. Magiging mabuting ama ako sa anak natin, Portia. At pinapangako ko, magiging mabuting asawa naman ako sa'yo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Hindi hadlang ang pagiging isang single mom upang magmahal ulit o mahalin ulit ng isang lalaki. Hanggat tumitibok ang ating mga puso at tunay ang pagmamahal natin sa isa't isa, walang makakatibag sa samahan ng ating nabubuo dahil sa pag-ibig at tiwala, ang pinakamalakas na sandata na panlaban sa mga mapanuksong pagkakataon. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please leave a like, comment, share, and subscribe to my channel for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!